Ang pangalan ko ay Abraham, at ito ang aking kwento. Sa likod ng bawat kwento na bumago sa mundo, may isang taong tumugon sa tawag ng pananampalataya. Ngayong araw, samahan mo kami sa isang napakagandang paglalakbay sa buhay ng isang lalaking tinawag ng Diyos upang maging ama ng maraming bansa. Mula sa pag-alis niya sa kanyang bayan hanggang sa matitinding kaganapan sa Sodoma at Gomora, ang kwento ni Abraham ay puno ng pananampalataya, pagsunod, at mga hindi inaasahang kilos ng Diyos. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin ang tunay na kwento ni Abraham, ang tinaguriang man of faith. Umalis ka sa iyong bayan at sa sambahayan ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa tahimik na puso ni Abraham. Hindi ito narinig ng tainga, pero ramdam ko itong higit pa sa pinakamatinding bagyo. Pagpapalain kita, gagawin kitang isang dakilang bansa. Ang mga magpapala sa iyo ay pagpapalain ko, at ang mga susumpa sa iyo ay susumpain ko. At sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng tao sa mundo. Ito ang salitang bumalot sa aking kaluluwa. Dito nagsimula ang lahat. Ako si Abraham, dating tinatawag na Abram. Ipinanganak sa Ur ng mga Kaldeo, isang maunlad na lungsod sa Mesopotamia. Dito dumadaloy ang Tigris at Euphrates, nagbibigay buhay sa mga bukirin. Ang ama kong si Terah ay isang iginagalang na tao. Tahimik at payapa ang buhay namin noon, gaya ng takbo ng mga panahon. Nakagisna na naming sumamba sa maraming Diyos. Pero ang tawag ng Diyos ay parang pagkagising sa isang panaginip, isang tuluyang pagputol sa dati naming pamumuhay. Sa Genesis ay binanggit, at gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran. Panong ang isang tulad ko, isang ordinaryong nilalang ay mapipili para sa ganitong layunin? Nakakatakot ang pangako, pero mas malaki ang pag-asa. Sa edad na 75, nagsimula ang kwento ko nang piliin kong magtiwala kaysa matakot. Bitbit ang pananampalataya, sumunod ako sa Diyos. Kasama ko si Sarah, ang aking asawa, si Lot na aking pamangkin, ang aming mga ari-arian at lahat ng aming kasamahan. Umalis kami patungong Canaan ayon sa pangako ng Diyos. Dumaan kami sa Haran bago marating ang Canaan, isang lupaing sagana sa taniman, bundok at mga punong olibo. Matao ang lugar, pinamumunuan ng mga hari sa kani-kaniyang syudad. Iba ang buhay doon kumpara sa Ur. Ramdam ang amoy ng mga igos at ang lamig ng hangin. Maunlad ang lupaing ito, pero hindi ito walang laman. Dumaan ako sa Shechem, sa ilalim ng punong ensina ng More. Naroon pa noon ang mga Kananeo. Doon muling nagpakita ang Diyos at nangako, sapagkat ang buong lupaing iyong nakikita ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Sa tugon ng aking pananampalataya, nagtayo ako ng dambana para sa Kanya. Lumipat kami sa silangang bahagi ng Bethel, sa pagitan ng Bethel at Ai. Doon muli akong nagtayo ng dambana at nanalangin sa ngalan ng Panginoon. Kada hakbang, may tanda ng pagsunod. Pero dumating ang unang pagsubok. Ang lupang ipinangako biglang naging tuyot, nagkaroon ng matinding taggutom. Panginoon, bakit mo kami dinala rito? Tanong ko habang nakatingala sa langit. Napilitan kaming lumipat sa Ehipto, sa lupain ng ilog Nilo at saganang pagkain. Alam kong subok ito sa pangako ng Diyos. Huwag kang matakot, Abraham, sambit ng kanyang salita. Ako ang iyong kalasag, dakila ang gantimpala mo. Ngunit dahil sa kagandahan ni Sarah at takot sa sarili kong buhay, nakiusap ako sa kanya. Sabihin mong kapatid kita, sa ganoon igagalang nila ako at maliligtas ang buhay ko. Pagdating namin sa Ehipto, agad napansin ng mga opisyal ni Paraon ang kagandahan ni Sarah. Kinuha siya sa palasyo at kapalit nito, binigyan ako ng mga tupa, baka, mga lingkod at kamelyo.
Pero nagpadala ng salot ang Diyos sa sambahayan ni Paraon dahil kay Sara. Nang mabunyag ang katotohanan, galit siyang tumawag sa akin. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na asawa mo siya? Kunin mo siya at umalis ka. Lumabas kami ng Ehipto, mas mayaman kaysa dati, at mas malalim ang pagkaunawa namin sa Diyos. Isang tagapagtanggol, isang tapat na gabay sa gitna ng panganib. Bumalik kami sa Negev, dala ang lahat ng ari-arian. Sa pagpapala ng Diyos, dumami ang aming ginto, pilak at hayop. Muli kaming bumalik sa Bethel, doon sa unang dambanang itinayo ko. At muli akong tumawag sa ngalan ng Panginoon. Si Lot ay naging mayaman din. Lumaki ang aming mga alagang hayop at hindi na sapat ang lupang tinutuluyan namin. Upang maiwasan ang gulo sa pagitan ng aming mga tagapag-alaga, sinabi ko kay Lot, huwag na tayong magtalo dahil magkamag-anak tayo. Pumili ka ng bahagi ng lupa. Kung sa kaliwa ka, sa kanan ako. Kung sa kanan ka, sa kaliwa ako. Pinili ni Lot ang Jordan Valley, luntiang parang hardin ng Diyos. Doon siya nanirahan malapit sa Sodom, isang lungsod ng kasamaan. Pagkaalis ni Lot, muling nangusap ang Diyos. Tumingin ka sa paligid, sa hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang lahat ng ito ay ipamamana ko sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Ang iyong mga lahi ay magiging sindami ng alikabok sa lupa. Lumibot ako ayon sa utos ng Diyos at nanirahan sa Mamre sa Hebron. Doon, nagtayo ako ng panibagong dambana. Isang mainit na hapon, habang nakaupo ako sa tapat ng aking tolda, may 3 lalaking lumapit. Tumayo ako agad, yumuko at sinabi, Panginoon, kung ako'y nakatagpo ng kagandahang loob sa inyong paningin, huwag ninyong palampasin ang inyong lingkod. Hayaan niyong maghain ako ng tubig at tinapay upang mapawi ang inyong pagod. Pumayag sila. Nagmadali ako kay Sara. Maghanda ka ng harina at magluto ng tinapay. Pinili ko ang isang batang baka at ipinahanda ito. Inihain ko ito kasama ng gatas at curds at pinagsilbihan ko sila habang sila'y kumakain sa lilim ng punong kahoy. Tinanong nila, nasaan si Sara ang iyong asawa? Nasa tolda, sagot ko. Isa sa kanila ay nagsabi, sa susunod na taon, babalik ako at si Sara ay magkakaanak ng lalaki. Sa tanda ba niyang, yun, posible pa ba? Ngunit sinabi ng Panginoon, bakit natawa si Sara? May imposible ba sa Diyos? Sa itinakdang panahon, siya'y magkakaanak. Umalis ang 3 bisita patungong Sodom at ibinunyag ng Diyos sa akin ang kanyang balak. Wasakin ang Sodom at Gomora dahil sa kanilang kasamaan. Nakiusap ako, Panginoon, wawasakin mo ba ang matuwid kasama ng masama? Paano kung may 50 matuwid doon? Sumagot ang Diyos, kung may 50, hindi ko sisirain ang lungsod. Bumaba ako sa bilang na 10 at tinanggap ng Diyos, kung may 10 matuwid, ililigtas niya. Dumating ang 2 anghel sa Sodom. Si Lot ay nasa pintuan ng syudad at inanyayahan sila sa kanyang bahay. Ngunit pinaligiran ng mga lalaki ng Sodom ang bahay. Gusto nilang sakta ng mga panauhin. Lumabas si Lot, nakikiusap na huwag silang gumawa ng masama. Maging ang kaniyang mga anak na babae ay inalok niya. Sa matinding desperasyon, tumanggi ang mga lalaki. Pumasok ang mga anghel at isinara ang pinto. Binulag nila ang mga umaatake. Nagbigay babala ang mga anghel, umalis kayo, iligtas ang iyong pamilya. Nang mabagal si Lot, hinila sila ng mga anghel at inilabas. Tumakbo kayo sa bundok at huwag lumingon. Ngunit nakiusap si Lot na sa Zoar na lang siya tumuloy. Pagdating nila sa Zoar, umulan ng apoy at asupre sa Sodom at Gomora. Lumingon ang asawa ni Lot at siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, bumalik ako sa lugar kung saan ako nanalangin sa Diyos. At mula roon, nakita ko ang usok na umaakyat mula sa lupa. Inalala ng Diyos ang kanyang pangako. Iniligtas si Lot. Isang patunay ng kanyang katarungan at habag, lumipat kami sa Negev at nanirahan sa Gerar. Dahil sa takot muli para kay Sara, sinabi kong kapatid ko siya. Kinuha siya ni Abimelech, hari ng Gerar. Ngunit pinagsabihan siya ng Diyos sa panaginip, ikaw ay mamamatay, siya ay asawa ng iba. Takot si Abimelech at nang ipaliwanag niya ang kanyang katapatan, inutusan siya ng Diyos na ibalik si Sara.
Ginawa niya ito at nanumbalik ang kapayapaan. Sa dulo ng lahat ng ito, ang kwento ni Abraham ay hindi lang kwento ng lakbay. Isa itong paalala na sa kabila ng pagsubok, ang pananampalataya ay may gantimpala. Mula sa tawag ng Diyos hanggang sa pangakong magiging ama siya ng napakaraming lahi, si Abraham ay naging buhay na patotoo na walang imposible sa Diyos. Ang pagbagsak ng Sodom at Gomorrah ay paalala ng hustisya ng Diyos. Pero ang pananalig ni Abraham, ang kanyang pakikiusap para sa iba, ay nagsilbing ilaw sa gitna ng dilim.